Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot ng For the Motherland Vlog. Mag-hello everyone! Kamusta kayo? Binabati ko lamang po ang mga ating masugid na taga-subaybay. May mga taga Scotland, may mga asan pa ba kayo? Sabihin nyo na lang kung nasaan kayo. Hindi ba? Eto, nagla-live din po sila Joey. Sabihin nyo kay Joey, tigil na muna yung chismisan dyan. Hindi ba? So, hello everyone! Naririnig nyo ba ako, mga friends? Hello sa mga taga-Belgium. Ayan, good evening sa mga nasa Vietnam. Para po maliwanagan ng inyong mga kaibigan, mga kainuman, kaopisina, kapamilya sa usaping ito, marapatin po lamang na i-share nyo na ngayon ang live stream na ito sa inyong mga wall. Ayan, i-share nyo na. Click share. Okay? Para po maliwanagan ng lahat tungkol sa issue na ito, hihimayin po natin isa-isa ang issue ng bribery. Bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez sa Okada. Okay, naintindihan nyo? Ito po yung tinaguriang heavy luggage issue. Ayan, hello sa mga taxpayers sa Cavite. Hello po sa mga taxpayers na mga OFWs na nasa Taiwan, mga taxpayers na nasa Pampanga. Okay, i-share nyo na po ito para po hindi po tayo magkalimutan at masalimuot po ang storya na ito. Hello po sa mga Pilipinong nasa Paris, Shanghai, China at sa Quezon City. Ayan, i-share nyo na po ngayon, i-click nyo na po ang share at ito po ay pag-usapan ninyo pong inyong pamilya, pag-usapan ninyo pong inyong mga kainuman, kaopisina, kabarkada. At isa lamang po ang dapat maging tema ng inyong pag-uusap. Ito ba'y katanggap-tanggap sa inyo bilang isang Pilipino? Yan dapat ang magiging tema ng inyong pag-uusap ng inyong kainuman, kapamilya, kabarkada, at kaopisina, at iba pang mga katrabaho. So, i-click nyo na po ang share ngayon. Hello po sa mga nasa Cairo, Egypt, mga nasa Singapore, mga nasa Del Mundo, mga nasa Israel, mga nasa Pasay. Ayan, hello sa mga nasa Turkey, ayan. Eastern Samar, hello. I-share nyo na po ito at kailangan nyo po itong pag-usapan sa inyong hapagkainan, sa inyong inuman, sa inyong opisina, sa inyong chismisan. Okay? Dahil ang ating pong pag-uusapan ngayon ay hindi chismis, kundi isang fact. Ito po ay isang katotohanang ayaw pag-usapan ng mainstream media. Hello po sa mga taga Cebu, Bulacan, Sweden, Bucharest, Hong Kong, Antipolo, Cebu at Davao City. I-click nyo na po ang share para po tayo ay hindi magkalimutan later on. Ayan, hello po sa mga nasa Athens, Greece, sa mga nasa Doha, Qatar, hello! At mga nasa Italy. Ayan. At of course, ang mga nasa Kingdom of Saudi Arabia, nandyan din po sila, gising na gising. Ang mga taga-Taguig, taga-Connecticut, United States, gising na gising din. Ang mga nasa Santa Rosa, Laguna, mga nasa Kuwait, at mga nasa Norway, at mga nasa Subo. Ayan. I-share nyo na po ito ngayon at huwag nyo pong kakalimutan na ituloy ninyo po ang discussion sa inyong inuman, hapagkainan, opisina, at iba't iba pang mga talakayan na pwede ninyong gawin sa inyo, mga taong nakapaligid sa inyo. At isa lamang ang tema ng inyong pag-uusap. Tama ba ito? Katanggap-tanggap ba ito sa inyo bilang Pilipino? At ito po ay dapat bang
tularan ng inyong mga anak. Hello sa mga nasa Kuwait, mga nasa Maldives, nasa Saudi Arabia, nasa Bulacan, nasa Germany, nasa Netherlands, nasa Winnipeg, Canada, nasa United Kingdom, of course, ang mga nasa Japan. Speaking of Japan, ako relevant ito sa Japan, at nasa Portugal, at mga nasa Makati, at nasa Montreal. Ayan. Okay, sisimulan na po natin. Okay? Sisimulan na po natin ang talakayan ng Okada bribery issue. Hello sa mga nasa Hong Kong. Paano ko ba makakalimutan mga nasa Hong Kong at Glendale, California, at of course, mga nasa Rome, Italy at Australia. Click share nyo na po ngayon. Click share. Okay, pag-uusapan na po natin ang Okada bribery issue ni Martin Romualdez na ayaw talakayin ng mainstream media. Kayo na po ang bahalang magdesisyon kung bakit ayaw itong talakayin ng mainstream media. Pero dahil wala po tayong takot, ito po yung ating tatalakayin ngayon. Ano ba itong bribery issue ni Martin Romualdez? Okay. Ang bribery issue po na ito ay ating nahalungkat sa pagtutuos ng 26 Capital. Ang 26 Capital po ay isa po itong kumpanya sa Estados Unidos or United States. Okay? Ngayon, merong pagtutuos. Okay? Court case ang 26 Capital laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Okay. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano po ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated, ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated po ay under ng Universal Entertainment at sila po ang may-ari ng nagpapatakbo ng Okada Manila. Okay, nagkakaintindihan po tayong lahat. Okay? Yung mga vlogger po sa YouTube na gustong i-reblog ang aking content ngayon, you are free to do so. Okay, you are free to do so. Okay, so i-share nyo lang po muna ito, yung mga kakadating pa lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, ulitin natin ha, para malinaw. Ang bribery issue ni House Speaker Martin Romualdez ay lumabas dahil sa kasong isinampa ng 26 Capital, isang kumpanya sa United States, laban sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated. Ang Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated ay under ng Universal Entertainment na may-ari ng Okada Manila. Okay. Following? Okay. Click share po yung mga kararating pa lang. Click share. Ngayon, okay, ito yung kaso, no? Isinampa ito ng 26 Capital. Ang 26 Capital ay isang American company. Isinampa niya to sa US. Ito ay isinampa niya sa Court of Chancery of the State of Delaware. Ang Delaware po ay isang state sa United States. Kakaintindihan ba tayo? Okay. Ngayon, get pen and paper. Okay? Lahat, kumuha na kayo ng papel at pen, pencil, whatever, or sa cellphone ninyo. Isulat ninyo ito. C.A.number.2023-0128-JTL. Dahil yan po ang reference ng kaso na ito sa Court of Chancery of the State of Delaware. Yang may naka-box na nakalagay sa loob ng pulang box. Isulat nyo na yan, screenshot nyo, para mamaya ma-google nyo at mabasa nyo ito. Ito po ay mababasa ninyo ang buong kaso, pati ang kasong isinampa ng 26 Capital. Okay. Are you following me, guys? Okay, sabihin nyo lang sa akin kung hindi nyo maintindihan na dahil tatagalogin ko ang lahat at ito ipapaliwanag ko sa isang payak na pag-e-eksplika para ang bawat isang Pilipino, mapamasa man, mapa-elitista man, mapa-intellectual man o mapatambay ay maintindihan ito ng buong buo
Kaya i-share nyo na ito. Okay. Ngayon, ano ang gusto ng 26 Capital na isang American company mula sa Tiger Resort Leisure and Entertainment Incorporated sa isinampan nitong kaso sa Court of Chancery, State of Delaware? Ang gusto ng 26 Capital ay ang tinatawag na specific performance of closing the Special Purpose Acquisition Company, o tinatawag na SCAP, sa pagitan ng 26 Capital at ng Tiger. Okay. Ang storya po kasi niyan, ang 26 Capital at ang Tiger dapat ay magkakaroon ng merger. Okay? Yan lamang ang pinakamadali nating pag-usapan. Medyo complicated ito, pero itanong nyo po ito sa may alam po sa corporate law sa United States kung ano ang ibig sabihin ng SPAC or kahit sinong mga abogado na kakilala nyo para ito ay mas lalo nyo maintindihan. Pero yan po ang pinakapayak na ating explanation right now. Ngayon, marahil ay nagtatanong ang karamihan sa inyo, hindi ba? Ang tanong ninyo ngayon, lahat siguro ito ay logical na tanong, ano kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Mga kararating lang, please click share. Dahil mahalaga itong malaman ng bawat isang Pilipino dahil ito ay isang isyong pinagtatakpan ng bawat isang congressman, bawat isang senador, at bawat isang mainstream media. So ito ang tanong, anong kinalaman dito ni House Speaker Martin Romualdez? Siyempre, di ba? Anong kinalaman niya dyan? Hindi ba? Ito po kasi ang kinalaman, bakit nadawit dito si Martin Romualdez. Sa kasong isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger sa Court of Chancery ng State of Delaware, ang isa sa accusation ng 26 Capital laban sa Tiger ay ang bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para ma-regain uli ng Tiger or ng Universal ang kontrol ng Okada Manila. Okay? Yang storya ng labanan ng kontrol ng Okada Manila, i-google nyo na lang yan dahil yan ay laban ng matandang Okada, ng Okada family. Okay? So, para dito lang, dun lang muna tayo ilimitahan. Okay? Kinailang ang accusation ng 26 Capital, ang Tiger at Universal Entertainment, okay, ay nag-bribery kay Martin Romualdez para impluwensyahan ang Philippine Supreme Court para makuha ng isang Okada faction uli ang kontrol ng Okada Manila. Naintindihan nyo? Ngayon, bakit ito ngayon ipinasok ng 26 Capital na issue? Kasi ang gawain na ito ay tinatawag sa Amerika na breach of ordinary course covenant. Ibig sabihin po ng breach of ordinary course covenant, ito ay labag sa practice, industry practice, okay, sa Amerika. Ang bribery po ay labag, okay, labag sa batas ng Amerika, kaya ito ay matatawag na breach of ordinary course covenant. Naintindihan nyo na, okay? Kaya dito napasok si Martin. Okay. At itong specific accusation na ito ng 26 Capital laban sa Tiger ay nabalita sa Japan Times noong August 1, 2023. Ito, Japanese firm accused of improper influence over Manila Casino. Japan Times po yan nagbalita. Hindi po ito basta-bastang publikasyon. Okay? Japan Times. Ngayon, nung pumutok ito last year, kasi August 1, 2023, July 2023, sinampa yung kaso sa Amerika. Nabalita August 1, 2023. Nung pumutok ang issue na ito ang sinabi ito ang naging response. Okay? Ito ang naging response ng ating honorable Congressman, House Speaker Martin Romualdez.
ever as a bribery scheme, and were you ever No, involved no. in it? Well, we've reached this point in our career, and we've known when to dignify questions, queries, or allegations. And when it comes to fake news, we just don't dignify it, and we don't give it any credence. So there's no truth to it, and we just leave it at that. And we just try to focus on the issues that have credibility and. So narinig niyo yung sinabi niya. Ang sabi niya, ayaw niyang i-dignify ang issue na ito na ibinalita ng Japan Times dahil daw ito ay fake news. Okay? Yung mga kakarating lang, please share. Okay? Dahil fake news daw ito. Okay? Kaya hindi niya i-dignify. Sir, but were you ever contacted to appear in the case in the US? No, no. That's why I'm really very puzzled why this is even coming up. Sir, and you're also denying na on July 27, 2022, based on that report, Okada Manila officials allegedly brought some quote-unquote heavy luggage with quote an item to Romualdez. So I just like to get No. your reaction to that. Again, nothing of that sort ever occurred. That's why It didn't occur. Never. Okay, sir. Thank you. So, papaalala ko yung sinabi niya ha, hindi raw nangyari yung heavy luggage issue. Ito raw ay fake news. Okay, yan ang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, naalala nyo, okay, yung kaso sinampan ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay, na-desisyonan ito nung September 7, 2023. Okay? September 7, 2023. Ang nag-decide nito, okay, ng kasong ito, okay, pati na yung issue ng ni-raise ng 26 Capital na nag-engage ng improper influence itong Tiger Resort sa Pilipinas sa pagbabribe kay Martin Romualdez, kasama ito sa naging desisyon kung may nangyari bang ganon. Ngayon, si James Travis Laster ang nagdesisyon nito. Siya ang Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Okay? Ngayon, get your pen and paper. Okay? Maybe ilalagay ko dito. I-screenshot nyo yan. Okay? I-screenshot nyo yan. Yang link dyan. Kasi yung link na yan, yan link mismo ng desisyon na nasa Delaware Court of Chancery mismo. Kaya kita mo, courts.delaware.gov. Okay? Isulat niyo yan, i-screenshot ninyo para mabasa ninyo. Kayo mismo ang makabasa. Hindi ito fake news. Totoo ito. It is a decision na sinulat ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ito po ay korte sa Amerika. Okay? Korte po ito sa Amerika. Yan, screenshot nyo yan. Okay? Yung mga kakarating pa lang, please, 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 click share. Pag-usapan nyo itong kayong magpapamilya. Okay. Now, let's now go to the decision. Okay? Okay. Ang pupuntahan natin dito is factual background. Okay. Okay. Dito sa factual background, sinabi dito na ang trial, ito ay umabot ng 5 days. Meron silang 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, at meron ding 2,281 exhibits, kasama na ang deposition, transcript ng 29 na individuals. So nagkaroon ito ng proper trial para madetermina ang mga facts. Okay? Kita nyo ba yan? Nakikita ninyo? Okay. 5 days of trial, 13 fact witnesses, 4 expert witnesses, 2,281 exhibit, kasama ang deposition, transcript mula sa 29 individuals. Okay, hihimay-himayin natin ito ha. Kaya itong si Martin Romualdez, mali siya na sinasabi niyang fake news ito. Dahil ito ay factual background nung kaso na isinampa ng 26 Capital laban sa Tiger. Okay? At itong factual background na ito
ay dinetermine ng isang huwes sa Amerika na si James Travis Laster na Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Okay. So, ang relevant dito kay Romualdez ay yung page 36. Page 36 nung desisyon ni Laster. At ang title nung part na yon ay yung The Dodgy Bargain. So, himayin natin to paragraph by paragraph. Okay. So, makikita nyo dyan, no? Ewan ko kung malinaw sa inyo yung link nung kaso. Basta, ulitin natin para ma-screenshot ninyo, masulat nyo sa papel. Okay? Para, ayan. So, para masulat ninyo sa papel at kayo mismo ang pumunta sa korte mismo ng ng Delaware Court of Chancery para kayo na mismo kapag-download. At ang relevant kay Romualdez dito ay page 36. Okay, page 36. Okay. Okay, hihimay-himayin natin ngayon itong factual determination. Pupunta tayo paragraph by paragraph. Okay. Paragraph 1. Okay, ng part na the dodgy bargain. Ang ibig sabihin ng dodgy ay suspicious, not above board, illegal, pangit, tsaka, ano ba mga pwedeng dodgy? Kaduda-duda, hindi kaaya-aya. Yan. Chararat. Okay. Okay, ito yung paragraph 1. Sabi sa paragraph 1, itong Universal at yung Tiger, okay, they attempted na makuha uli ang control ng Okada, Manila through a judicial process. Okay? Ngayon, yung Tiger, nag-file na sila ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Okay? Kaso nga, nagkaroon ng takeover na yung matandang Okada. Okay? Ngayon, yung pagkatapos ng takeover, yung Tiger, nag-file sila ng supplement noong June 9, 2022 sa Philippine Supreme Court. Yung Philippine Supreme Court, deadma, hindi sila nag-respond doon sa isinampang motion ng Tiger. Ngayon, ito ay paragraphs 2 and 3. Ngayon, nung June 3, 2022, okay? Again, ito ay facts. Okay? Na dinitermina ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery, sa isang hearing, totoong trial, hindi ito kangaroo court na katulad sa Philippine Congress. Noong June 3, 2022, si Michelle Lazaro, okay, ay nag-suggest ng isang alternative sa judicial process. Okay? Si Lazaro ay director ng Tiger at corporate secretary rin siya ng Tiger. Okay. Yung isang director din ng Tiger na si James Lorenzana, kasabwat ni Lazaro, ay pareho daw nasa elite circles ng Pilipinas. Ngayon, itong si Lazaro, si si Michelle Lazaro, nag-email siya kay Asano, Takeuchi, at isa pang Universal Director. In-explain ni Michelle Lazaro sa mga Hapon na ito, okay, na siya, si Michelle Lazaro at si James Lorenzana ay may isang relasyon sa isang common friend na isa daw key figure sa Philippine politics na tumulong na rin daw dati sa Universal. Okay? At ito raw ang best option ng Universal para makuha uli ang kontrol ng Okada. Okay. Yung batang Okada yan. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro sa email, the key person, our common friend, feels that my involvement moving forward is indispensable, such that he was reluctant to provide further assistance or to pursue any potential partnership unless her concerns were addressed. So ang sabi ni Michelle Lazaro, kailangan si Michelle Lazaro sa deal na ito. So ang ibig sabihin niya kung anong kailangan involved si Michelle Lazaro, yan ang sinabi daw sa kanya ni Martin Romualdez.
Anong evidence ang nakuha nila dito? Yung email mismo ni Michelle Lazaro. Okay? Kasi sa Amerika po, meron pong tinatawag na discovery proceedings. Okay? Ibig sabihin ng discovery proceedings, lahat ng evidence na kailangan mo sa kalaban mo ay pwede mo makuha, emails, text, etc. Kaya nakita nyo yung ano ni Amber Heard saka ni Johnny Depp, may discovery proceedings yun. Kaya nga, di ba, ang daming evidences na alam nila pareho. Kasi yon sa kan may nakita pa, di ba, may mga lumabas pa mga text messages si Johnny Depp, si Amber Heard, ayun ay nakuha through discovery proceedings. Okay. Ngayon, ang sabi ni Michelle Lazaro, ang common friend daw na yon, okay, ay si Martin Romualdez, Speaker of the House for the Philippines. Ito ang sinulat mismo ni James Travis, ha? Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery. Ang common friend daw ay si Martin Romualdez, na Speaker of the House for the Philippines, nephew by blood ni Philippine First Lady Imelda Marcos, nephew by marriage ni former Philippine President Ferdinand Marcos, pinsan ni Philippine Senator Amy Marcos, at pinsan din ni Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Yang JX674 na yan, evidence yan. Okay? Yan ang source ng evidence na nakita ni James Travis Laster. Kaya nga pag pumunta tayo sa Delaware at pinakuha natin ang buong kopya ng buong kaso, makikita natin lahat. Pero dito muna tayo mag-focus sa desisyon. Okay? Ngayon, sabi pa ng ang nakalap na fact ng Vice Chancellor ng Delaware Court of Chancery para ma-confirm ni Lazaro ang kanyang connection. Itong si Lazaro, Michelle Lazaro, nag-text siya kay Takeuchi, yung Hapon, no, ng Universal, ng 2 pictures ni Lazaro kasama si Romualdez. Okay. Ngayon, sabi daw ni Lazaro sa text, yung pangatlong individual doon sa picture ay ang chair ng Philippine Gaming Commission. Sino yan? Si Altenco. Okay. Ngayon, sino to si Michelle Lazaro at James Lorenzana? At bakit nga ba ito malapit kay Martin Romualdez? Okay. Itong si Michelle Lazaro ito ay anak ni Lolong Lazaro na isang close friend ni Martin Romualdez. Okay, i-google nyo ito. Nung namatay si Lolong Lazaro, itong si na tatay ni Michelle Lazaro, itong si Martin Romualdez ay nag-deliver pa ng eulogy sa pagsalamay ng tatay ni Michelle Lazaro. Itong si James Lorenzana ay fraternity brad ito ni Martin Romualdez sa Upsilon Sigma Phi. Kaya ganyan sila kalapit kay Martin Romualdez. Okay. Paragraph 5. Ngayon, yung email ni Lazaro ay meron daw term sheet. Okay, ito ang mga demands ni Lazaro. Dapat si Lazaro at Lorenzana ay kailangan tumanggap sa Tiger ng $35,000 per month. Okay. Ito yung mga condition ni Michelle Lazaro para si Martin Romualdez ay tumulong. Okay? Ay tumulong. Okay? Kailangan daw si Lazaro Lorenzana ay magkaroon ng bayaran ng $35,000 per month net of taxes. Ibig sabihin, kailangan bawas na yan ng tax, ha? 35,000 net na yan. Ngayon, yung board ng Tiger ay kailangan palawakin daw, kailangan maging 30 ng miyembro at kailangan si Lazaro at Lorenzana ay may karoon ng karapatan na mag-designate ng 6 na members doon sa 13 members. At ngayon, meron pa sila ibang dinamay na officers na kailangan din bigyan ng pabuya, si Yip at Van der Sande. Okay. At of course, okay, inapprove itong terms ni Lazaro. Okay? Itong mga terms ni Lazaro, again, ulitin ko, mga terms niya to para itong si Martin Romualdez ay tumulong. Okay? Ngayon, si Fujimoto, pinirmahan din to. Nakikita nyo yung
yung mga JX665, J656, JX656, these are references. References po ito sa mga documentary evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery. Okay. Ngayon, paragraph 6 and 7. Ang plano daw, okay, ang plano ay kasama sa plano ay dapat may i-deliver kay Romualdez. Okay? Yan ang plano. So, besides doon sa mga demands ni Michelle Lazaro, kailangan din daw ay may ibigay kay Romualdez. So, ang nangyari, yung head ng Universal, okay, yung Universal, ito po ang parent company ng Tiger at ang Universal ang may-ari ng Okada. Okay. Ang Universal, nagkaroon ng business trip sa Pilipinas at may dala-dalang heavy luggage. At yung heavy luggage na yon ay merong item para kay number 2. Ang number 2, ito po ang tawag kay Martin Romualdez. Number 2 si Martin Romualdez daw sa Philippine politics. Hindi si Inday Sara na Vice President. Si Martin ang number 2. Okay. Ngayon, pag dumating na raw ang item sa Pilipinas, ito ay dadalhin ng Universal Executive kay Martin. Okay. Ngayon, yung Asano, sabi niya, na-keep na natin yung promise natin kay number 2. So now, turn na ngayon ni number 2 na i-fulfill ang kanyang promise. Okay. Intindihan nyo? Lahat ito ay may reference sa documentary evidences mula emails, text messages, etc. na nakalap ng Delaware Court of Chancery. Okay. Ngayon, itong next paragraph na ito ngayon ay pinabulaanan na hindi daw ito alam ng 26 Capital. Kasi remember, di ba, yung 26 Capital, dinimanda niya yung Tiger. Sabi ng 26 Capital, itong Tiger, nag-involve to ng bribery issue. Nag-bribe ito kay Martin. Ngayon, sabi ng 26 Capital, hindi niya alam. Ngayon, itong next paragraph na ito, ang sabi, imposibleng hindi alam ito ng 26 Capital. Kasi, nag-email pa si Lazaro, Michelle Lazaro. Okay? At yung nag-text pa sila doon sa may-ari ng 26 Capital na si Ader. At yung text, itong sinasabi, Universal Entertainment has enlisted significant political support from a very high level of the Philippine government with compensation of the arrangement, all tied to taking back control of this casino. Ano sa Tagalog to? Yung text doon sa may-ari ng 26 Capital, ang sabi, itong Universal Entertainment na may Okada ay kukuha ng support, significant political support, kukuha ng significant political support mula sa isang high-level Philippine government official para makuha uli ang Okada, ang kontrol ng Okada. Yang JX647 na yan ang documentary evidence. That's the text evidence na nakalap ng Delaware Court of Chancery sa mga cellphones nila, no? Okay. Ngayon, ato na nga, etong si Romualdez, okay, kasabwat siya, alam ito ng lahat, okay? Kaya nga, okay, noong July 27, 2022, yung executive ng Universal na si Sato Nobuki, nag-travel mula Japan papuntang Pilipinas. Okay. Ngayon, isa pang executive ng Universal, si Hajime Tokuda, ay nag-schedule ng meeting kay Romualdez nung susunod na araw, July 28, 2023. Yang JX730 na yan, documentary evidence yan. Okay, na nagtitrace na may talagang meeting na nangyari, may setup na meeting na nangyari. Kaya pag pumunta kayo ng Delaware Court of Chancery at kunin nyo ang buong kopya ng kaso documentary evidence,
makikita nyo lahat kung ano yung JX730 na yan. Okay. Ang meeting daw ay nagtagal ng 90 minutes. Okay. At ito pa, si Romualdez, before siya pumunta ng meeting, nanggaling pa daw ito sa pag-i-inspect ng earthquake disaster area sa Luzon. Noong July, yung araw na yan, totoo, si Romualdez ay, I think, nasa Northern Luzon. May earthquake yan, di ba? I think he was maybe in Abra or Ilocos, somewhere in the north, nandun siya, nag-i-inspect. So pagtapos na mag-inspect, pumunta ngayon siya dito para i-meet niya itong mga Hapon para kunin niya ang kanyang heavy luggage. Okay. Ngayon, so, ginawa ng Universal Executives, may binigay silang letter kay Romualdez. Ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, it would be a huge problem if the ruling by the Supreme Court was prolonged any longer. Sabi nila, magkakaroon daw ng problema pag pinahaba, pag tumagal pa ang pag-issue ng ruling ng Supreme Court. At ang sabi ng mga Hapon kay Romualdez, okay, gusto daw nila ng favor para sa mas maagang resolusyon ng Supreme Court. Okay. So ano daw ginawa ni Romualdez? Okay? Then and there made ex parte calls and sent a text to several members of the Philippine Supreme Court, including its chairman. Sa Tagalog, kamiting ni Romualdez yung mga Hapon. Binigyan ng heavy luggage. Ito ang favor na gusto namin. Ang ginawa ni Martin Romualdez, tinawagan niya ang mga justices ng Supreme Court. Pati na raw ang chairman. So, sino ba ang Supreme Court Justice ng panahon na yan? July 2022. Magsalita ka dahil factual determination to ng korte sa Amerika. Ngayon, sabi ng Universal Executives, yung pressure daw na ginagawa ni number 2 must be working. Okay? Ngayon, ine-expect nila yung intervention ni Romualdez mag-i-end ng takeover nung matandang Okada. Okay? So, in-execute nila yung merger with 26 Capital, etc. Hindi na to importante dahil hindi to kasama si Martin sa issue ng merger. Okay. Sabi ni James Travis Laster, no one addressed the legality of this type of arrangement in the Philippines. Kasi illegal to sa Amerika. Okay? Naintindihan niyo yung sinabi ng judge sa Amerika? Walang nag-address kung ito ba ay legal sa Pilipinas. Malamang illegal sa Pilipinas, hindi ba? Pero itong si Lazaro at Lorenzana, nakabarkada ni Martin Romualdez, ay nag-broker ng dodgy bargain. Ibig sabihin ng dodgy bargain, illegal na bargain. Okay? Na kung saan, inoffer nila sa Tiger, sa may-ari ng Okada, na magi-intervene si Martin Romualdez. Basta si Lazaro at Lorenzana ay bibigyan ng increased control ng Tiger, bibabayaran ng 35,000 per month, magkakaroon ng maipapasok silang mga tao sa Tiger Corporation at ang pinakahuli ay dapat may ibigay kay Romualdez. Uulitin ko, ito ay factual determination na ginawa ni James Travis Laster, Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery. Ngayon, eto na ang maganda. Noong trial daw, ito paragraph 13, noong trial daw, itong Universal, yung mga Hapon, okay? Iniiwas nila na bribery yung ginawa nila, na yung heavy luggage ay bribery kay Martin Romualdez. Okay. Sabi nung mga Hapon, ng mga witnesses, yung heavy luggage daw ay mga dokumento lamang daw ang laman. Ito daw ay document ng mga court cases. At kailangan daw itong dalhin by hand, okay? Kasi wala daw printer. Wala daw printer ang Tiger. Okay? Kasi yung Tiger,
nung nasipa sila sa Okada, ng matandang Okada, nawalan na raw sila ng printer. Kaya kailangan daw, i-print daw ng mga Hapon sa Japan ang kopya ng mga kaso at i-deliver sa loob ng luggage. Anong sabi ni James Travis Laster sa palusot na ito ng mga Hapon na witnesses? Anong sabi ni James Travis Laster? Ayan, inilagay ko sa pulang box. The testimony was not credible. Sabi niya, hindi credible na ang testimony ninyo na ang heavy luggage ay hindi bribery. Yun ang ibig sabihin nun. Bakit? Sabi ng judge. Una, sabi ng judge ni James Travis Laster, ang mga lawyers ninyo may printer. So bakit kailangan nyo mag-print sa Japan? Number one. Second reason ng judge, ang Philippine law naman, pinipermit ang electronic versions ng mga kaso. So bakit kailangan nilang i-print, di ba? Pwede naman ang electronic version sa under Philippine law. Pangatlo, nag-file na raw ang Universal ng mga documents, okay, para sa lawsuit. So bakit pa kailangan nyo mag-print? Ikaapat, ngayon, bakit ang senior executive ng Universal ang kailangan magdala ng mga printed documents papunta dito kay Romualdez? Meron naman kayong courier. Ikalima, sabi ng judge, yung mga emails ninyo sa Universal, ang sabi ninyo, yung dala-dala ninyo ay item. Ito ay napaka-weird na word para sa documents. Actually, yung mga emails daw Universal, punong-puno daw ito ng mga codes katulad ng heavy luggage. Si Martin Romualdez ang tawag number 2. Okay? Bakit kailangan nyo magkaroon ng maraming katsakahan na iba't ibang words para lang sa court documents? Kung court documents talaga yan. At ito ang pinaka sinabi ng judge. Noong minute ng Universal Executives, ng mga Hapon, si Romualdez, ipinakita nila nga ang letters ng 26 Capital at isang pang kumpanya tungkol sa deal. Pero ang mga letters naman yon ay hindi mabigat. Kaya, itong si James Travis Laster, ang kanyang factual determination, ang heavy luggage na yan, ay part ng dodgy bargain. Sa madalit salita, ito ay bribery. Gusto ko lang sabihin mga kababayan, na sa trial na ito, hindi nag-deny ang mga Hapon na minit nila si Martin Romualdez noong July 2022 at meron silang dalang heavy luggage. Hindi nga, nagpalusot nga lamang ang mga Hapon na ito sa judge sa Amerika na ito hindi bribery. Pero hindi naniwala dito ang judge sa Amerika. Kaya mga kababayan, nakakalungkot ito. Sangkot dito ang Korte Suprema, sangkot dito ang House Speaker ng Pilipinas, at of course, ang presidente ng Pilipinas, yung pinsan mo, tinotolerate mong ganito. Ito ba ang bagong Pilipinas, Bongbong Marcos? Ito ay kaso, factual determination, na ginawa sa isang korte sa Amerika at hindi sa mga kangaroo court ninyo. At itong pinaka nakakalungkot na sinabi ng judge sa Amerika na si James Travis Laster. Ang sabi niya dito, ang mga outcomes daw sa Philippines, sa Philippine courts, ay naaapektuhan ng political influence. Kaya itong 26 Capital, parang kung dalhin mo to sa Pilipinas, wala ring mangyayari. Kung dalhin mo tong kung halimbawa mag-utos si James Travis Laster na ituloy niya yung deal niya sa Tiger, malabong i-honor ito sa Pilipinas dahil nga ang outcomes pala sa Pilipinas na iimpluwensyahan ng mga politiko. At yung mga kalaban daw
nitong 2026 capital, gumawa na nga ng dodgy bargain or bribery para makuha yung political influence. So, porke pa? Wag na raw, yung remedy na ituloy, yung i-close yung deal, hindi na kailangan, ay malabong mangyari. Nagets niyo? Nagets niyo yung sabi? Ang outcomes sa Philippine legal courts ay na-impluwensyahan ng mga politiko. Supreme Court, hindi ba kayo nahihiya? Comment, ito ang observation mula sa factual determination ng isang judge sa Amerika. Hindi nyo pa ito ina-address. Pinag-uusapan na ito ng mga sikat na abogado, mga law firms sa Amerika dahil nga napaka-bizarre daw ng mga facts dito. Lalo na itong involvement na ito ni number 2, ni House Speaker Martin Romualdez. So ang tanong ko mga kababayan, sino ngayon ang fake news sa bribery issue? Ang laway ni Romualdez o ang factual determination ni James Travis Laster na Vice Chancellor of the Delaware Court of Chancery? Sino? Sino ang fake news? Si Martin o yung judge sa Amerika? Ngayon, mga kababayan, bakit sa tingin nyo ayaw itong pag-usapan ng mainstream media? Bakit yung mga senador na malilinis sa katulad ni Risa Ontiveros ayaw nyo itong pag-usapan? Bakit si Trillanes ayaw nyo itong pag-usapan? Bakit ayaw nila itong pag-usapan? Isa itong fact na na-establish sa isang kaso sa Amerika. Ayan, nakikita nyo dyan ang link. I-screenshot ninyo. Puntahan nyo yan sa Google, i-search nyo yung link, puntahan nyo yan, i-type nyo sa search bar. Yan, i-screenshot nyo yan, pumunta kayo ng page 36 ng decision para mabasa ninyo ang ating diniscuss ngayong gabi dito. So, mga kababayan, please lang pag-usapan ninyo ito. Ito ba ay tama? Kakaumpisa mo pa lang ni Martin Romualdez umupo. Ang ginawa niya na ginamit niya ang kanyang pwesto para siya ay magpayaman. This is plunder. Kakaumpisa mo pala, Martin Romualdez. Nag-commit ka na ng plunder. July. My God, hindi pa umiinit yung titi mo dyan sa Kongreso. Ginamit mo na yung posisyon mo para sa corruption. Ang sama ng ugali mo. Tang-ina ninyong mga Marcoses at Romualdez. Ang dapat sa inyo ay dapat gawin sa inyo ng mga Pilipino ang hindi nila nagawa nung EDSA 1. Wala na sanang Hawaii na mangyari. Kung papalarin ang mga Pilipino na maglakas sila ng loob para masipa uli kayong mga magnanakaw na mga Marcoses at Romualdez. Napaka-corrupt ninyo. Tang-ina. Ayan na, puntahan nyo yan. I-screenshot nyo yung link na yan, i-search ninyo yan, puntahan nyo yung page 36. Tanungin ninyo mga sarili ninyo, bakit tahimik ang Catholic Church tungkol dito? Bakit tahimik ang mga elite na schools, Ateneo, UST, Lasal? Kasabwat na ba kayo ng mga pagnanakaw ng mga Marcos at Romualdez? Mga mainstream media, ba't tahimik kayo? Fact ito determined by a US judge na nagkaroon ng trial, nagkaroon ng evidence, ng mga documentary evidences. Ayun lang po, maraming salamat mga kababayan. At sana, screenshot niyo yan, basahin niyo yan, page 30, pag-usapan niyo ito, i-share niyo itong video na ito, puntahan niyo yung desisyon na yan sa korte mismo ng Delaware. Maraming salamat po at magandang gabi.